Carla Abellana na yung nasa latest interview niya na lumabas na nag-ahain pala sila ng tinatawag na TPO, nanay. Temporary Protection Order. Kasi ang dami-dami po nagtatanong sa amin, nasaan na ba si Kuya Will? Bakit laging replay ang wawawin? Totoo. Parang ganon. Ano po ba nangyayari sa kanya? Na si Chris Aquino po ngayon ay lumipat na naman ng tirahan. Nando na po siya sa Newport Beach, LA. Sa LA. Oo. At ang balita, bibilhin na raw ni Chris Aquino. Katakataka ba na kaya naman bilhin ni Chris yan? Napakasarap na pagbati po at pasasalamat sa lahat po ng ating mga kachikas sa iba't ibang dako ng buong mundo. Hindi po kami mapapagod sa pagtatawid sa inyo ng salitang maraming salamat. Kayo po ang dahilan kung bakit narito kami. Tama ba ako, birthday boy? Romel, chika! Maraming salamat po! Babalikan kita mamaya. At syempre, ang barikutot ng showbiz, Wendell Alvarez. Yes, magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, dyan lang po kayo. Dito lang po kami. Balik sa anak, maligayang kaarawan sa iyo. Marami pong salamat. At syempre, itong una mong pag-celebrate sa SNN, ano? Opo. Ano ang wish mo? Birthday wish? At alam mo naman ako, generic ako, nanay, di ba? Na gusto ko lang, malusog lang ang aming pamilya. Tuloy-tuloy na trabaho, okay na po ako doon. At yun naman ang hangad ng bawat isa. Iba talaga yung ang buong pamilya mo ay ligtas sa anumang kapahamakan. Totoo. At sa sakit, di ba? Yeah. Maligaya ka. Sobra po. Iba ang masaya sa maligaya. Nako, maligaya po ako. Ano naman ang wish mo para kay Romel in English? Syempre, Tingnan mo siya. I want to say that your career will be going up. Wow. And Going down. going up and down. And of course, if this is going up, don't remember me. Don't remember me daw. Don't forget me. Don't forget me. If you're in the highest level of your career. Wow. You are in the highest level of your career. Please don't forget me. And everybody. Yes, of diba? Dahil kaarawan mo ngayon, ikaw ang magbubukas ng ating programa tungkol sa unang paksa. Nako, pero bago yan. Teka muna. Kami ni Alio. Okay, masaya po kami dahil maligayang kaarawan ngayon ni Romel Chika at ang kabuuan po ng ating programa of course ay para naman sa inyo. Ito po, magkakasama tayo sa Showbiz Now! At dahil kaarawan mo nga ngayon, ikaw ang magbubukas ng ating programa. Nako, eto na nga, simulan natin ito na talaga namang ibinalik na naman ang dating nakasarado ng usapin. Nabuksan na naman dahil to si Carla Estrada. Carla Estrada. Carla Abellana. Ay, no, sorry. Carla Abellana. Yung nasa latest interview niya na lumabas na nag-ahain pala sila ng tinatawag na TPO, nanay. Temporary Protection Order. Okay, so si Carla Abellana ito hindi yung isa. At saka si Tom Rodriguez. Baka naman mamaya, Tom ano to? And Jerry. Okay, so ang ibig mong sabihin, nabuklat na naman ang aklat ng nakaraan. Correct. Ang dami na naman pong nagsasalimbayan ng mga komento ngayon na dapat nananahimik na lang daw po itong si Carla. Dahil si Tom naman sa Amerika ay tahimik na tahimik. At ang balita nga natin, di ba, ilang tumbling na lang at uuwi na ulit siya dito. Oo, papunta na siya dito. Tapos yan pa ang bubungad sa kanya. Ang pangit. Yung TPO kasi, para lang na-shock siguro si Tom na ba't kinailangan pang mag-apply niya ng temporary protection order. Ganun ba siya kasama? Sa pagkakilala ni Carla, 7 taon silang naging magkarelasyon. Yun na ang kinagugulat ng lahat nung nabanggit niya yung TPO niya. Ano to? Bakit may paganon pa? At saka naalala ko nung bago sila ikasal, nagkaroon ng isang panayam sa kanilang dalawa. Ilang buwan na lang ito bago sila ikasal. Ang saya-saya nila, nagtutudyuhan pa sila. Wala kang mararamdaman nung lahat ng sinasabi ni Carla ngayon. Yung sinasabi niya na panloloko, paulit-ulit na panloloko, hindi lang naman minsan, hindi lang makalawa, hindi makaitlog, kundi walang pagbabago. Wala akong naramdaman nun. Ayan. Kasi kung meron, ba't pa siya nagpakasal? Yan ang tanong natin lahat.
So, ibig sabihin yung TPO yun, yung meron ba yung jurisdiction na hanggang 1 meter o 3 meters yun? Huwag naman kung 3 meters din lang, ba't ka pa nag-apply? Diba? May mga radius na pinag-uusapan yan. Ilang kilometers, parang ganun. Hindi rin naman natin masisisi si Carla, baka dahil emotional nga siya, ay nagdududa siya na baka nga may gawin na aksyon laban sa kanya si Tom. Kasi diba? pakiramdam ko na pag mga ganun kasi parang may ginawa kang alam mong bobertahan ka. Dahil nga siguro yung pagpapa-interview niya, yung pagsasalita niya, na nananakit, ganon, na hindi siya makapagsalita dahil bawal. Correct. Mga ganon, yung paulit-ulit na panloloko, sa kanya nag-ugat yun di ba? Correct. Dahil si Tom wala naman no comment lang siya. At saka, ang sabi nga ni Tom, ayaw na niya magsalita pa dahil una niyang pinatawad ang kanyang sarili bago ang ibang tao. Napakaganda. Sana ganun na lang sana ang ginawa ni Carla. Oo, kaso marami pang mga salita na labis-labis na nakasakit talaga kay Tom. Anong point mo doon, Wendell? Baka siguro namang, kasi di ba pag sinasabi Hindi niya mo may maiwasan TPO, yung ibig kong sabihin. Sa umihinto hindi kasi di ba pagka may TPO, di siyempre, siguro baka nga tama si Romel na pagka may ginawa ka, ibig sabihin Guilty ka. guilty ka. So ibig sabihin hindi mo pwede palapitin yung mga tao, baka mayroon din gagawin sa'yo dun sa ginawa mo. Diba? Sa kanya. Kumbaga takot tayo sa sarili Oo, natin ayan. dito. Diba? At since nag-file na talaga si Tom ng divorce sa Amerika, gumawa na rin pala ng hakbang dito si Carla through her lawyers na mapagpawalang bisa ang kanilang kasal. Yun ang Huli naman. niya. Ang pakiwari ko dito, nanay, kaya ito inopen kasi di ba magkakaroon ng teleserye si Carla. Si Carla. Abellana. Alam mo ako masukal sa kalooban ko na tanggapin na kapag may bagong proyekto ang artista, kakalakalin ang kanyang personal na buhay. Ayoko sa ganun. Yung kulturang yan ay maling-mali. Di ba? Ba't mo isasanla ang personal mong pagkatao na dahil lamang sa isang proyekto? Pero hindi, di ba, nay, kasi parang naging kalakaran na nila kung wala kang pag-uusapan, may proyekto na wala ka namang, walang nangyayari sa buhay mo, di ba? Ay, kalkalin natin luma. Para lang para mag-trending pag-usapan. Para mapag-usapan lang kasi wala naman tayo ibang mapag-uusapan. Parang pangit, Pero, di ba? Parang hindi hinihingi ng pagkakataon yun. Di ba? Katulad yan, dapat sarado na yung libro. Meron mang mga legal na aksyon na nagaganap, kanila na lang sana ito. Kaso, nag-open up na naman yung babae, yung lalaki naman ay na-shock, di ba? Natural, nagulat siya. Dahil ganito ba ako kasama sa kanyang pagkakilala na may mga TPO pa? Tuloy, alam mo, ang dami nating kababayan na nagkokomento na alam mo na pala na ganyan si Tom, bakit ka pa nagpakasal? Diba? Na nung kasal nila, ang saya-saya pa niya, no? Merong parting umiiyak siya. Ay, pag nalaman ni Tom na nandito yung sombrero ng daddy niya, iiyak siya, sigurado yan. At maligayang maligaya daw siya, ayon sa kanya. Tapos pagkatapos ng 3 buwan, eto na, nagsimula ng magsalimbayan ang mga kwento na sa kanya mismo nanggaling. Iwalay na agad. At saka sa interview ito, na yung interview ni Carla, may pinalabas na naman siyang isang masamang tao. Kaya meron siyang TPO. Diba? Na dati, sana nga, kung si Tom nga, walang pinalalabas sa masamang tao, kundi may pagkakamali siya. Inaamin niya. Tanggap niya yun. Inaako. Diba? Doon sa mahabang panayam sa kanya ni O.J. Diaz sa Amerika, makikita mo yung isang noong lalaki na sinabi pa nga niya na ayaw na niya magkomento patungkol sa nangyari at ang sabi niya, ang pinakamagandang happiness yung pinatawad mo muna ang sarili mo bago mo patawarin na ibang tao. Yun ang pinaka-perfect. Yung pagtanggap. Yung totoo yun no? Yung acceptance. Napakahalaga nun Nakakalungkot to. Palagay ko, wala na talagang pagkakataon na magkabalikan. Wala na. Parang sarado na, no? Mukhang tinutuldukan na dito. Ito nang nagtuldok ng kwentong ito. Pero hindi natin alam ang kapalaran. Gumagawa ng paraan para mapagsama ulit ang dalawang tao kung sila'y para sa isa't isa. At lagi natin sinasabi na huwag tayo magtutuldok kasi bukas makalawa pagising natin, iba na naman ang ihip ng hangin. Totoo yun. Ay nako, kantahan mo nga si Carla para may mas-masan. Siyempre kakantahan ko siya ng magandang kanta ito. Maganda raw. Wala bang pangit? Sana sabihin mo naman minsan, ang pangit-pangit ito, kantang ito. Ito napakaganda. Stop spreading the news. Ay, Liza Minnelli.
The city that doesn't sleep. Okay. Stop spreading the news. I'm so my love. Mali. Mali. Stop spreading the news. I'm leaving today. Ganon yon. I could to shoot the New York. Yun lang ang tama. New York. Hindi naligaw yung mga nanonood sa atin kasi may New York. New York lang ang tamang lyrics, di ba? I want to wake up in a city that doesn't sleep. I want to do with love and so what to make and New York. Nagsamulaw na. Kaya kailangan talaga magparoon ng TPO. Kailangan talaga ni Carla na mag-request ng TPO sa korte. Ayan yan. Sayang nakapanghihinayang 7 taon, di ba? Ang kanilang pagsasama. Pagkatapos lang ng 3 buwan, nasayang ang lahat ng mga pangarap. No? Nakakapanghinayang. Kung sila hindi nanghihinayang, kami, nanghihinayang tayong lahat. At ang publiko. Sayang na sayang, di ba? Ay, nako. Ewan ko ba. Ang natin na lang natin ito, mag-comment kaya ulit dito si Tom. Kasi syempre, lumalabas na siya yung parang may dito, di ba? Ay, agrabyado siya. Matindi ang ginawa niyang pagkakamali. Kaya nagkaganito si Carla. Pero palagay ko, knowing Tom, hindi. Sa dinami-dami na ng ibinatong paghusga sa kanya ni Carla, hindi naman siya. Ang sabi lang niya, hindi ako ganon. Hindi naman ako ganon tao. Wala akong alam na ganon. Ganon lang naman. Kaya wala siyang dapat nabawiin. Itong pangalawa, di ba? Ito ang may dapat bawiin. Marami siyang dapat bawiin. Di ba? Kasi ang dami-dami po nagtatanong sa amin, nasaan na ba si Kuya Will? Bakit laging replay ang wawawin? Parang ganon. Ano po ba nangyayari sa kanya? Kasi ang dami nagsasabi sa atin. One time nakita, nasa yate siya. Bumiyahe ng, yung sa Olongapo. Sa Subic. Nung one time naman, nandun daw sa Mindoro. Doon sa kanyang bahay. Sa Mindoro. Hindi po namin alam kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Basta't ang alam ko lang, siguro nga ay kinausap na siya ng AMBS2. Ay, sana naman. At may isang source po kami na nagsabi na may sumagot na raw sa kanyang tawag. Ayun. Oo, sinagot na raw siya ng isang tagapamuno ng All TV. Pero ang sagot sa kanya, babalikan ka namin. Sabi ko, kailan? Yun ibig sabihin di ba na yung dating? walang kasiguruhan yung babalikan ka namin? Para ka nag-a-apply sa trabaho, Yes, di ba? tama. Don't call us, we I will will call you. So, Diba? ibig kasing sabihin nun, pag ganong interview na huwag ka nang umasa, di ba? Baka yun din ang dahilan kung bakit nawalan na siya ng entusiasmo sa pagtatrabaho, di ba? Oo. Baka yun. Saka dumating siya sa puntong nalulunod talaga siya sa problema niya ngayon. Oo. At kung babalikan naman natin, ang lahat ng ito ay nag-ugat sa kanyang paghahamon. Kung hindi siya naghamon, kung hindi siya nagpatalo sa kanyang emosyon, kung wala siyang mga taong sinaktan na sumagot, wala dapat ganito. Yes. Baka ngayon simpatya pa ng ating mga kababayan ay mapunta sa kanya dahil nagpaalam siya sa GMA7, iniwan niya ang istasyon sa marespetong paraan naman at pumanig siya at sumama sa Pamilya Villar para dito sa AMBS2. Diba? Panghihinayang lang siguro ang mararamdaman ng mga kababayan natin, hindi galit. Diba? Totoo naman. Kasi lalo na ngayon, kaya siya hinahanap ng ating mga kababayan, yung mga umaasa sa kanya, na yung mga tinutulungan niya. Yun eh. Kaya yung mga tinutulungan niya, yun may yung mga nagmamahal pa rin correct. naman sa kanya. Yung mga natutulungan niya, bakit naman ang hindi? Hindi naman po lahat talaga ay 100% nagalit at isinumpa si Willie Revillame. Pero tanggapin natin ang katotohanan na napakalaki ng nawala sa kanya. Sobrang laki. Napakalaki po. Bilang tao, sobrang laki din po. At hinusgahan siya. Talagang naglalabasan po ngayon yung mga hindi kagandahang kwento tungkol sa kanya. At sabi nga natin, ang lahat po ng ito ay nag-ugat sa kanyang ginawa. Kung wala yung paghahamon, kung wala yung panunumbat, wala dapat ganito. Wala. Diba? Meron pa nga nagkomento na, naku, pag nalaman ng All TV, itong mga pinaggagawa niya, ewan ko lang kung magkaroon pa siya ng tsansa. At GMA7 also.
kapag ka, Ay, oo. alam mo na, nakatutok naman tayong lahat sa social media, nakatutok tayo sa mga nagaganap, alam nila ang mga nangyayari. Correct. Diba? At saka siguro yung nayangan niya doon, yung pinagawa niya pa yung studio niya di ba? Naayos niya pa ng maganda para paghahanda na paglilipat niya doon sa studio mula dito sa Will Tower hanggang doon sa may... Pero alam mo, malay naman natin kung mapalakas naman ang AMBS2 ang kanilang signal at ang kanilang reach. Oo. Diba? Kasi lalo sa sinabi lang, babalikan ka namin. Oo. At saka yung shelve muna. Oo. May salitang muna. Kapag sinabing muna, may pagpapatuloy pa. Correct. Diba? Hindi forever yung pagsasara. Malay naman natin kung ganun yun. At hari nawa na ganun nga. Yes, Diba? correct. Malay naman natin kung ganun nga ang plano. Sana lang talaga. Negosyante ang mga Villar. Diba? Malay naman natin kung may nakita pa rin silang magandang senyales na maipapanalo nila ang laban na ito. Correct. At saka Diba? sana mahanap na nila yung signal na kanilang inaasahan. Yung reach, mapalawak Mapalawak sana. na para ito na yun. At may nakapagkwento sa akin na ganun nga raw ang ginagawa. Ay, di mas maganda. Positibo. Oo. Meron nakapagkwento sa akin na talagang pinagsisikapan daw po ng mga Villar na mapalawak ang kanilang reach, Luzon, Visayas at Mindanao, at saka ang kanilang signal. Ginagawa nila talaga ng paraan na mapataas, mapatibay talaga para handa sila sa kompetisyon. Tama. At saka ang tingin ko dito na kaya lubusang nalungkot si Kuya Will. Nalungkot siya nung nawala ang ABS. Nalungkot pa siya nang mas lang nawala ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Sa trabaho. Sa trabaho. Yun ang pinaka-ano yun dito nagpatong-patong na Kaya super. Totoo yun. Yung pagkakapatong-patong ng mga problema, ang pinakaugat, depression, ang kauuwian. Ayun ang pinaka... Diba? Pero tayo ang gumuguhit ng ating buhay, diba? Oo. Wala pong iba tayong dapat sisihin. Tayo po ang may hawak ng pinsel, kumbaga sa mga pintor. Totoo. Diba? Tayo ang magtatapos ng ating obra. Kung ayaw po natin na tayo ay putaktihin o buligligin ng mga problema, dapat hindi tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na talagang ang kauuwian depression. Correct. At katulad nga ngayon, nababasa natin sa mga pahayagan, ano na ang nangyayari kay Willie Revillame. Ganun po talaga Pag may ginawa tayo, may dapat tayong panagutan. Diba? At kung sino yung wala, yun ang hinahanap. Diba? Totoo naman. Di ba, Nay? Kung sino'y wala, yun ang hinahanap. Kapag nandyan na, iba na naman ang hahanapin. Correct. Diba? Pero intindihin din natin na nasa isang estado po ngayon si Willie Revillame na hindi niya alam kung saan siya pupunta, kanan o kaliwa. Gigit na siya, di lalo siya nasagasaan. Kaya ang Diba? ginagawa niya ngayon lumilipad para di siya mahagip. Yun, di ba? Oo nga. Iiwas ka na lang muna. Correct. Mahihiya ka di ba? Nakakahiya yung harap ka sa camera tapos alam mo na maraming nanonood sa'yo ang humusga. Yes. Mahirap yon. Yung sinabing babalikan ka namin, napakalawak po ng ibig sabihin nun. Pwedeng babalikan ka namin para sabihin na tapos na tayo. Ay, Pwedeng oo. babalikan ka namin para sabihin na tayo na uli. Ayan, Diba? maganda yan. Tayo na uli. Palalakasin na natin ang signal at reach ng ating network at tuloy-tuloy na uli tayo. Malawak po yun, yung babalikan ka namin. Diba? Kaya pumunta lang tayo sa positibo. Huwag na tayong pumunta sa negatibo. Ay, Oo. syempre. Positibo na lang tayo. Yun yun. Your song for Kuya Will? So, kakantahan ko siya ng Stop Blowing the Wind. Ano stop blowing the wind? Kinanta niya kay Start Spreading the News. Iba lang, alam mo na lomo ko. New York din yun Ano yun yung Ano? Blowing in the Wind? How many roads? Alam na alam. Siyempre Yan ang mga naman, tugtugin ni Nanay. Peter, Paul, and Mary yan. Oo. How many roads that you can... Ayan, Nike, alam mo to. Alam mo Hindi. kanta to. Ano, sige. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Dito na lang. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer must blowing in the wind. Ayun. nasa alapaa pa ang kasagutan. Tinatangay pa ng hangin. Ay, oo. Hindi pa natin alam kung ano ang kahihinatnan. Ay, perfect yan. Di ba? Oo, di ba? Oo.
alam naman natin na tomorrow is not promised. Ay, tama. Oh, di ba? Yun yun. Ang ganda naman, blowing in the wind. Pero yung tono niya, New York, New York. Oo, parang stop, spreading the news. Unang dinig ko, New York, New York. New York, New York yun. Huwag mo kaming binubulas. Ipinanganak man kami kahapon, may radyo para marinig namin ang mga kanta. Di ba? Sabi nga, wag kami, Wendy. Not us, not me, not him, not us, Wendell. Nagkakamali ka. Not the SNNers. Correct. Oh, di ba? New York, New York. Oh, dito tayo dediretso. Of course, alam na po natin mga kachika na si Chris Aquino po ngayon ay lumipat na naman ng tirahan. Ay. Nando na po siya sa Newport Beach, LA. sa Yeah, LA. oo. At ang balita, ito po ay nakapronta sa dagat. Sa dagat. Oo. Sariwa ang hangin. Oo. Ito yung hinahanap niya, di ba? Yes, Kahit naman oo. dito, yun ang gusto niyang maging bahay, di ba? Beachfront. Tapos, ang hangin ay sariwa, umaga pa lamang. Sabi niya nga, perfect daw Yes, talaga. Ito daw oo. talaga ang gusto niya talaga. So, ang balita ngayon, Bibili na raw. Ay. Bibilhin na raw ni Chris Aquino. Katakataka ba na kaya naman bilhin ni Chris yan? Oh, kasi sabi niya nung una, we are renting from the boat rent. Sabi niya ganon. ang taray naman. Pero ngayon, bibilihin niya na pala yun. Yun ang balita, bibilhin na niya ang Newport Oo. Beach. How? At bakit? Katakataka ba? Napakayaman ni Chris Aquino. Ay, oo naman. Pero yung iniisip ko din, di ba, na parang ang daming pera talaga ni Chris Aquino. Hindi Baka na nga nauubos. mali yung milyonaryo lang siya. Baka bilyonaryo Bilyonarya siya, di ba? siya. Kasi hindi nauubos. Oo. Wala siyang Oo. proyekto, Nung nasa Houston, tumira sila sa hotel muna. Oo. Tapos dun sa bahay na, alam mo yung bahay na inilabas natin Dun sa dito Orange sa County? SNN? Oo. Hindi. Hindi Houston pa lang ang Houston pinag-uusapan pa lang. natin. At saka hindi Orange Country, Orange County. Aha. Ayan. At yung pinalabas po namin dito sa SNN na bahay na di umano ay ginagamit nila na address dahil nung magpa-check up si Josh, yun ang nakalagay. Alam mo, yung may-ari, Pilipino po. Ay. Nawala na po ng katahimikan. Ang dami po nagpaparetrato sa tapat ng kanyang bakuran. Ay, Oo, Iba, talagang yung kapribaduhan parang Nawala. ano na. Ay, sa SNN yan. Lumabas sa SNN. May mga hawak pa raw na Picture? monitor. Hawak daw yung kanilang mga cellphone. Cellphone. Ito yan, oh. Ay. Tinan mo yung itsura ng bahay. Ito yan. Nagpapa-picture sila doon, nagpapa-selfie doon sa bahay. Ay, syempre. Oo. Oo. Bakit anong syempre? Ay, di syempre, pag makita nung bahay, ko, ano yan eh. Akala mo makakalusot sa amin yung mga comment mo na, di syempre, Oy. not us, Wendell. Okay, Siyempre, go, pagka maganyan, di ba? Kahit ako, pagka mapunta ako na Amerika, pupunta ako doon sa bahay na magpapaselfie ako ng ganun kasi siyempre, oy, ito yung bahay na tinitirahan ni Chris noon. Di ba? Siyempre, papakita mo yun at nakasave yun doon sa cellphone mo. Ay, ganun naman yung mga, tingnan mo yun dito mga probinsyano. Pag pumunta sa Maynila, kahit hindi nauso yung bahay ni Kuya, pupunta pa rin doon sa bahay ang ni dami Kuya. pa rin. At Sa PBB nagpapapicture. house. Oo, Oo. nagpapapicture sila. Totoo. Ay, ito yung bahay ni Kuya. Siyempre, pagdating mo siya, oy, nakapunta ako doon sa bahay ni Kuya. Tignan mo, ito yung picture namin. Kasi nga noon, Oo. sikat na sikat yung PBB house. Oo. Kahit ngayon na luma na, dahil marami pa rin. ang haba Marami na ng pa panahon rin. na lumipas, may mga nagpapapicture pa rin. Nagpapapicture pa rin sila. Diba? Oo. So, pagpunta mo ng Houston, magpapapicture Ay, ka. oo, hanapin Doon sa ko bahay na inilabas namin. Hanapin ko yung bahay na yung kung yung forma ng bahay, yung kulay ng bahay, para magpa-picture din ako. Yung sabihin ko, ito pala yung sinasabi sa SNN doon, itong bahay na ito. Oo. At yung pagbili ng bahay sa Amerika, hindi naman nakakapagtaka kung sakaling bilhin naman ni Chris itong Newport Beach, di ba? Ay, oo. May kwento ang mga Pilipino. Siyempre, alam mo naman ang Pilipino, parang talbos ng kamote. Kahit saan. Itapon mo na ganyan, tutubo. Kahit saan may Pinoy. Noon daw pong nakatira sa hotel, si Chris Aquino, ang dami nasasayang na pagkain. Oy. Sobrang dami raw talaga. Kasi una, siguro yung iba ipinamamahagi sa mga empleyado. Yung iba, itinatapon na lang. Kasi si Chris daw, titikman lang, tapos ayaw na. Choose din naman daw si Josh at si Bimbi sa pagkain. So, nasasayang. Ay. Ang mamahal daw po ng mga pagkain na yun. Oo. Diba? Unang-una yung hotel, mahal na. Mm-mm. Tapos yung pagpapagamot, mahal na. Sobra. Tapos ilang buwan na silang nasa abroad na walang kung ano. Agosto pa, di ba? Oo. Di ba? September, October, November, December, 8 January, months. February.
February. O magma-March na, magsa 7 7 months na. At saka may kwento. Ito po ay kwento ng mga Pilipino na may mga kaibigan po na doktor, nurses, mga nagtatrabaho sa ospital kung saan o sa hotel kung saan nagpapa-check up si Chris Aquino. Yung mga doktor. Yung medical team niya sa Houston, kaya naman pala bumak out na. At binitiwan si Chris Aquino. Masyado pala naman niyang parang gusto niyang ma-overrule. Kumbaga, ikaw doktor ka. O sige, injectionan mo ko. Teka muna. No, don't do that. What's that? May pa ganun siya. Kini-question niya. I-explain mo na dapat sa kanya ng doktor kung ano yung ituturok sa kanya or ipapainom sa kanya. Ganon. At sasabihin niya, according to the chuchu, when I read about it, nung panood ko, ganito ang magiging epekto niyan. Kumbaga, marunong pa siya doon sa doktor. Ay, naman, yun naman ang pangit na ugali. Okay lang na magtanong ka, pero yung makikipagtalo ka sa doktor, parang sandali. Tsaka, hindi mo linya yun. Correct. Diba? Yan ang kanilang expertise. Tinapos nila yan. Pinagkadalubhasaan nila yan. Kumbaga, kung ikaw ay naglalaba, huwag mo pakailaman ang cook at planchadora. Diba? Ganon yun. Eh siya ang nangyayari pala kay Chris. Parang mas matalino siya kaysa sa doktor. Samantala pinag-aralan nila na ilang taon yan, diba? Para makuha nila yung kurso na yun. At saka diba, may mga foreigner na yun, ang mahirap tumanggap ng pagkaano yan eh. Ay, oo. Na-open. Hindi ka tulad ng mga Pilipino yan. Okay lang, makakasagutin ka pa ng pero mga foreigner, diba? Hindi yan. Bastos sa kanila yun na, aral ako nito, pinag-aralan ko. Tinatanong ko. Pagdududahan mo ko. Na parang mas matalino ka pa kaysa sa akin. Diba? Yun. Ewan ko lang, do sa team niya ngayon, medical team niya sa LA, kung ano na ang nagaganap sa kanya. May Pilipino ba siyang team na? Di ba meron siya dating Pilipino? Dati, oo, may mga Pilipino. Oo. Ngayon. Pero nakakalungkot, 7 buwan ka na ngayon dyan, tapos parang hindi pa pala nakakapagsimula ng principal na proseso. Wala pa. Back to zero na naman daw. Diba? Siyempre, ganun talaga sa di ba katulad, pag lumipat ka sa isang hospital, kukunin lahat ng record mo, tapos yung medical abstract mo, kukunin. History na naman. Pag-aralan ng uulitin na naman yun. Ano nga ang sabi? Kapag maraming nagpapakain sa baboy, lalong nagugutom ang baboy. Kasi naghihilian, di ba? Akala mo, pinakain mo na. Akala ko naman, pinakain na ni Wendell. Nung pala, hindi pala natin napakain. Kaya lalong nagugutom. Correct. Di ba? Parang ganon. So, dapat, siguro talaga ay huwag na niyang questionin pa. Tama lang na alam niya yung... Para saan? Ganun na. Tama lang yun. Pero yung pagdudahan mo, na ganito, ang dami pa naman bawal sa kanya. Dahil nga yung allergies niya, di ba? Sobra sumasabo talaga. Nakita naman natin yung pagkakapal ng kanyang labi, ng kanyang mukha. Grabe. Kapag yung mga hive na sinasabi niya, di ba? Pero sa kabila ng yan, may palablay pa on the side. Hindi naman pinaniniwalaan yun. Pero nakagulo rin sa isipan natin yun. Biglang pero ang maganda naman yung ginawa doon, tsak! Inano niya kagad. Kumbaga sandali nga. Dali, hindi naman tayo magkarelasyon. Kaibigan. At least ang dali niyang, kumbaga, napigil. Hindi katulad dati na sakay-sakay lang. Alam mo si Vice Governor Mark Leviste, kung ito nagsusugal, magaling to eh. Alam kung ano itatapon niyang baraha. Magaling tumaya. Magaling magtungit. Marunong siya. Marunong siyang humawak ng baraha at kung kailan niya itatapon. Diba? Alam niya yon. Kaya tayo, ang wish natin at ng marami pa nating mga kababayan, sana patuloy ang paggaling ni Chris Aquino. Pero dapat ay makisama siya sa kanyang mga doktor. Correct. Diba? Sana talaga. Para matapos na yan. At wag po natin pagdudahan yung pagbili niya ng bahay sa Amerika. Baka nga hindi pa natin alam, baka meron na eh. Diba? Baka nakabili na siya. Alam, yan lang ba? Yun na nga. Diba? Malay naman natin. Baka meron pang iba. Mapera siya, diba? Hindi mauubos. Para siyang balon na hindi natutuyan ng salapi. Diba? Hindi pa siya nag-artista niyan, ha? Isipin mo naman, Romel, magpipitong buwan ka na sa Amerika. Magkano dumating ka doon, naka-private jet plane ka. May kasama kang makeup artist, may kasama kang taga-blower, may kaibigan kang mga kasama, may mga politiko kang kasama. Diba? Magkano ang daily ng hotel? Expenses nila ang bahay.
napakalaki nun. Ang yaman niya. Diba? Dollars yun ha, hindi piso yun. Totoo yun. Napakalaki ng nagagastos ni Chris Aquino na hindi po natin pinakikialaman. Siya naman po ang paulit-ulit na nagsasabi, hindi niya ito ninakaw sa pera ng bayan. At ako na may naniniwala na ito din naman ay pera niyang ginagastos niya. Ay, syempre, Diba? kasi siya naman, alam mo, si ano yun? She is born with a silver spoon. Ano pa paano? She is born with a silver spoon. Tama ba? Ipinanganak ng may gintong kutsara sa bibig. Silver ba yun? Silver ba? Gintong kutsara? She is born with a gold spoon. Kantahan mo nga si Chris. Kantahan ko siya ng siguro, Maganda ito yung kanta sa kanya para bago. Maya ka naman, birthday ni Romel. Ay, oo nga. Hindi, kakantahan ko siya ng, yung ano na lang. Ano yan? Yung Ano? kanta ng ano, ng ano? Kanta ng ano? Ng ni, ano, Nino. ni Ni ano? Jobit Moya, di ba? Ewan ko. Hindi kanta. Kasi di ba si Jobit Moya, pulis, di ba? Oo, kanta ng pulis, di ba? Yung, I baby break to you, the glory watching you. Ano ba yun? When you see what you in watching you break away for you with the watching you. Alam mo, tapusin na lang natin to. Baka hindi ako makapagpigil eh. Kasi Baka wala akong alam ng kantang ganyan eh. Baka alam mo masisira ang friendship natin You dyan. break away. Ha? Ano? You break You took my breath away? Oh, you took your breath away. We are the watching you. Walang ganyan. ganon. Walang ganyan. Kahit saan songits pa. Kahit saan. Walang ganyan, walang ganyan. Wala talaga. Nako, nataas, Wendell. Nataas. Grabe ka. Ako. Saya ng birthday mo. Sobra. Saya ng birthday mo. Ano yung tawa mo na yon? Parang sinapian na yung kalabi natin. Oo. Ano ba yung mga kanta mo? May sarili kang lyrics. Wala na, ibahin na natin ang topic. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Eto, sigurado naghahalakha na kayo ngayon. Tita Sofia Angeles, Tita Julie Paras, ikaw mga CFMers na walang humpay na tumutulong sa atin dito sa SNN. Tita Nene Olanday, ay nako Tito Henry and Letlet Cocabo, mahal po namin kayo. Rene and Roma De Leon, Chut Amor Jordan and Sister G ng Denmark. And of course, At syempre, dun niya lilitsюват the most generous of all time. yun! Maraming salamat po sa inyong suportang malayuan at malapitan. Okay, sino magbabato? Siyempre, ito yung subject natin ngayon ay isa itong male singer. Sing. Male singer. Oo. Okay, Ang male sino ba ang singer. male singer na to? Marami sila, pero ito siya, kakaiba ito. Oo. Ba, anong kakaibahan niya sa iba? Siyempre, ito siya. Lara May, Abrigo. Alam mo na, umambon. Okay, go! Alam mo ito siya kasi, ang mukha niya, mabait naman eh. Yung parang yung mukha Mabait niya. ang itsura. Yung itsura niya. Pero, parang ibig sabihin, pagka nakita mo siya, parang Ibig hindi siya kagagawa ng masama. Oo naman masama, kakaiba. Hindi siya gagawa ng kakaiba at hindi siya gagawa ng... Parang ang lahat na gagawin niya ay parang tama. Okay. Mabait. Pero yun pala, kabaliktaran pala yung kanyang mukha. Yung dating. O sa kanyang ugali. Oh, Oo. ano ba ang kakaibang ginagawa nitong male singer na to? Ano ba yan? Kasi ito siya, kasama ito sa isang programa. Ang daming programa. Oo. Ano bang drama ba ito? Comedy? Hindi, Kantahan ba ito? reality show. Okay. Ang programa na pinagsamahan niya ay isang reality show. Mm. Pero nung una siyang... Reality ba tawag doon? Hindi ba Parang dapat? contest? Hindi, contest yun. Oo. Oo. Pero iba ang termino na ginagamit doon, hindi reality show. Star search, parang ganon. Star Talent search. Talent search. Okay. Oo. Ito Oo. siya, kasama sa doon sa isang talent search. Ayan. Ng isang network. Oo. Anong network? Network. 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 Ay, kung dinig ko, network. Oo.
Then siyempre, alam mo naman ito siya. Ano siya? Akala mo mabait siya. Pero yung pala, hindi gaano yung, nagpapakita siya ng kanyang, ano ba tawag doon, yung kanyang kaibang ugali. Kaartehan? Kaartihan niya sa kanyang Gaano sarili. siya kaarte? Di ba lalaking-lalaki to? Oo, male singer niya siya eh. Oh, di ba? male singer. Oo. Sumisigot ba to? Male singer. Male singer siya. Ito siya, katulad niya, pagka sabihin ng director yan o yung mga coordinator, na siyempre ibibigyan kayo ng isa, ready na tayo mamaya, pupunta na, mag-shoot na tayo, mag-start na tayo. Siyempre yung iba niyang kasamahan, nandun na. Naka-ready na. Naka-ready na. On the siyempre. set na. Oo. Mga OTS na. Kasi siyempre sasabihin ako, okay na tayo, ganito, within 10 minutes, mag-start na tayo. Roll na tayo. Mag-roll na. Siyempre yung iba naman, andun na. Siyempre wala pa 10 minutes, mga 5 minutes, nandun na. Siya, lumalagpas pa ang 10 minutes, wala pa siya. Hindi pa lumalabas ang dressing Hindi pa lumalabas ang dressing room. room. Ano kaya ginagawa niya nandun sa pa dressing siya. room? Wala pa siya doon, naantay siya ng mga kasamahan niya. Ay, paano? Maarte Pasok na. siya, Parang pa-importante. Pa-importante. O kumbaga siya, sa babae, oo. prima donna. Oo. Pero hindi naman siya pa-importante. Ha? Yung pala marami siyang ginagawa doon sa kanyang dressing room. Anong ginagawa niya doon? Ay, syempre, kung ano-ano pa yung mga, siguro mga, na inaayos siya yung kanyang mga make-up, yung kanyang mga, basta, lahat ng ka-art niya sa sarili niya, talagang gagawin niya. Mahilig mag-makeup? Para Itong male singer na to? Para magpa-late na siya doon, di ba? Oh. Diba? Siyempre, lahat ng ka-art Di niya- naiinis yung mga kasama. Ay, syempre naman. Nako, baka balang araw, siya tatalakan din ito ng mga kasamahan niya ng mga doon, ng mga mas nauna sa kanya. Hindi niya alam, wala na yung, Wala nang tatalak sa kanya. wala na yung show. Sobrang tagal niya. Paglabas niya. Alam mo, wala na yung show? Si Donin. Wala na. Wala na. Kaya nga kahit anong tagal niya ngayon, paglabas niya, Bakit wala na pala? Ba't wala ng set? Ba't wala ng contestant? Diba? Ang pagkatapos, Baka kaya nagsara dahil sa kaartehan niya. Oo. Diba? siguro inaano niya pa yung sarili niya doon, inaayos siya pa. Siyempre para pagdating niya doon sa set, talagang bongga siya. Pinakagwapo Oo, siya sa ang lahat. ito na ako. Di ba? Ayos na ayos. Talaga yung mga damit niya, talagang Plansyado. plansado. Oo. Tsaka yung buhok niya, di ba? Ayos. Oo. Pero ang mga kasama niya, nagagalit na sa kanya. Naiinip at naiinis. Oo, kasi binigyan lang sila ng coordinator ng 10 minutes. Kaya umaabot sa kuminsan ng mga 13 minutes, 15 minutes Oo, bago yun naman lumabas. yun. Oo. Diba? May samantalang inoorasan ang Oo. taping. Kaya Oo. siguro yung dahilan siguro noon kaya matagal siya lumabas na inaabutan lang ng pansit doon. Hindi. Kasi kinulong kasi yan ng isang tao. Sa kwarto. Tapos, para kumain siya, binibigyan lang siya ng pansit dun sa kwarto. Mahabang kwento yon. Pero totoo nangyari yung kay Wendell na yun. Totoo yun. Bigyan mo nga kami ng clue kung paano namin mahuhulaan to. At si Tito Manny Garcia, paano niya matutumbo kung sino itong maarting male singer na to. Oo. Basta ito, yung kanyang apelyidong insekto eh. Lagyan mo ng hyphen yung apelyido niya. Okay. Oo, Ang hilig niya sa ganyan, ang apelyido nito. Oo. 3 points, Mariano. Mga ganon. Oh. Ano pa? Oo. yung Magbigay ka ng clue na hindi ka magsasalita. oo. Ngingiti lang ako. Pwede. Nga, pakita mo nga. Oh. Ay, hindi ganyan. Kahit hindi ganyan. Mas malaking ngiti. Ganyan ang ngiti. Nakakatakot ka naman. Ngumiti. Ay, siyempre. Patingin. Ba't naman yung sinasali mo yung mata mo? Dapat ganyan na. Kailangan mo. Ngingiti na lang ako. Isa na lang, oh. Isa na lang. Tumingin ka sa camera. Para Tsaka maganda. huwag mong isasama yung mata mo tsaka yung mga ano mo. Oo. Ganun lang Simpleng ngiti lang. Okay. Pakita. Okay, so ngiti. Oo. Ngiti. Simpleng ngiti lang, Yan ang clue. Yan. Sa iyong ngiti. Oo. Oo. Nahuhumali. Kung lalagyan natin ng tono. Sa iyong ngiti.
Ako'y nahuhumali. Ayan. Yan ba yun? Yung male singer na yan? Hindi, kinanta ko lang yun. Naboko. Oo. Kinanta lang, panalo Kinanta ko lang yun, oh. Ay, nako, ano ba kasi dapat gawin? Birthday boy. Naku, mag-subscribe po kayo dito sa SNN at pakisama na rin po yung Romel Chica Network ko. Salamat po. Ayan, congrats anak ah. Salamat Congrats. po. And At Wendell. syempre, bago ko patunugin yung bell, happy birthday, Romel! Thank you. Oo. Mula sa amin ni Wendell, sa lahat ng ating production staff at sa lahat ng mga SNNers, anak, marami pang taon ng pagsasama at paulit-ulit na taon ng tagumpay. Mahal ka namin. Mahal na mahal. Ayan. Maraming salamat po, Nanay. Ayan. At sa staff, marami pong at sa inyo pong lahat, thank you po. Totoo yan. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload ng Showbiz Now na. Ay nako, kayo po ang aming buhay. Kayo po ang aming pinaliligaya. Kaya ang request naman namin, syempre, please Don't skip! At idamay na rin po natin, mga kachika, ang aming Showbiz Now na official, ang TikTok po namin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, paulit-ulit na salamat ang itinatawid namin dahil iba po kayo, ibang klase kayo. Binibigyan niyo po kami ng panahon, yung oras na napakahalaga, ibinabahagi niyo po sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, syempre, ito ang ating programa. Ito ang Showbiz Now! Bye! Ayong ngiti sana. Isang ngiti pa. 1, 2, 3, ngiti!